Kapatid. Kapisakan ko. Try this with some yung kayo ng konting background, mga trivia tungkol po sa aking sasabihin niyo. Mga kapatid, did you know that this is my first time to wear this kind of laro? Okay? Nevertheless, I would like to thank you po sa mga kapatid na nagbigay nito sa akin. Alam niyo, wala akong planong magpatahin ng ganitong laro. But unless I become an ordained pastor. Pero, you gave this privilege to me, and I'd like to thank that for you. The next one is, did you know, mga kapatid, that my message this morning is the very first message that I've spoken. Ito po yung pinakaunang mensahe na naibahagi ko, na isama ko sa pulpito. When I was in high school. So, huwag po kayo mag-aalala, hindi naman ito yung pinakabaligos na ito. Bagamat nais ko rin kong ibahagi sa inyo yung sermon na ito. Hirap ito walang stand Tinatalaw po sa atin ng ating Panginoon. Nais ko po kayo kanyayahan sa panalangin. Kakilala namin Diyos, hinihiling po namin na kayo po ang magsalita sa aming harapan. The pulpit is all yours, Father. I'd like you to speak in the midst of us. Bless us today. We pray this name. Mensahe ko ay may pinamagalang when God speaks. Pag magsalita ang Panginoon. Gusto ko tumawag ng isang volunteer. Ano mo bang pwedeng mag-volunteer dyan na tatayo at sasagot ng aking katanungan? Meron mo ba? Matapang na nilalang. Kung hindi ako itatawag. Meron mo bang mag-volunteer? Ang tanong ko ay napakasimple. Ito ay isang brain teaser. Pwede bang si Doc Obi bilang head elder, ang mag-volunteer? Okay, ito ang tanong. Doc Obi, pwede po ba kayo tumayo? This is the question. Sasahin ko, Doc Obi, you are driving a bus and you are driving 123.6 kilometers north, okay, northbound. And when you get to the north, you'll drive 87.017 meters west. And when you get to the west, you get 23 passengers. The question is, Doc Obi, matanda ito? Ulitin natin ang tanong. May tao sama? Okay, you're driving 123.6 kilometers northbound. Okay? And 87.17 meters west. And when you get to the west, you pick up 23 passengers. The question is, how old is the driver? Ano daw? 42. Okay, palamarin natin ito. Tama ako sa ito. Okay, 42 yung driver. Pero sa mga sa mga naman, pwede mo ba si Brother Erning? Ha? 42. Balik. November nga pa. May question ako. 42 pala. You are driving 123.6 kilometers north. Okay? And 87.017 meters west. And you pick up 23 passengers. Brother Erning, how old is the driver? Walang stand. Alapan natin si Brother Erning.
kapatid, the first time I read this easy question, ay medyo nabis talaga ako, no? So I was thinking, wala naman sinabi ko sa question na how old is the driver. Until I realized na ako pala yung driver. The driver is Frederick Luso. Okay. Mga kapatid, alam to ka. Marami mo tayo bagay na masyado tayong focus, lalo na sa church. And you lose sight the the most important part of going to church. Diba, mga kapatid, yung pakikinig ko natin sa Panginoon. When we get here, mga kapatid, napaka-focus natin sa mga kanta. When we get here, napaka-metikuloso natin sa mga parts ng church services. And we lose sight, the most important part of worship. And it is listening to God. And this morning, mga kapatid, gusto ko hong ibahagi sa inyo isang napakagandang kwento sa Biblia na napakinggan ko nung ako'y bata pa. At ito ho ay patungkol sa isang bata na naging propeta walang iba kundi si Saul. Nais ko ho imbitahan kayo. Buklatin ho natin ang ating mga Biblia. Kung kayo ko'y namamadali kanina, nabitbit na yung Biblia nyo, samahan ko akong buksan. Sa unang Samuel, aklat ng unang Samuel 3. Magsisimula ho tayo sa 3 o sa 1. Ganito ang sabi. At ang batang si Samuel ay nangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga ng mga araw na iyon. Walang kaya napangitain. Mga kapatid, sa panahon po ito, ay wala pong hayag na pangitain. At sa panahon ito,